Mapupunta naman tayo ngayon sa marangyang bahay ni Yang Li. Sa loob nito, lumapit si Yang Li sa kanyang asawa na nasa kusina at sinabi, Juan, tawagan mo si Xiao Jun. Sabihan mo siyang magpakalayo-layo muna. Nagsisimula ng magduda ang pangalawang pinakamalaking shareholder. Humarap sa kanya si Ms. Juan at sagot nito, ikakasal na si Xiao Jun. Kung hindi siya kikilos, paano siya makakalikom ng sapat na pera para sa kasal niya? Umupo si Yang Li sa bangko at sumagot, pero nagsisimula nang magduda ang pangalawang shareholder. Kung hindi siya magtatago, baka tuluyan siyang mapahamak. Inilapag ni Ms. Juan ang niluluto at sagot niya, magiging public company na tayo. Pag nakalabas na tayo sa merkado, cash out na agad at alis. Bakit ka pa masyadong nag-aalala? Yang shareholder na yon, ang hilig makialam. Habang naglalagay siya ng alak sa baso ni Yang Li, dagdag niya pa, teka, hindi ba may mga investment firms na interesadong pumasok sa atin dati? Bakit hindi natin sila tanggapin para lumiit ang share ng second shareholder? Para hindi na siya ganun kalaki ang impluensya. Kinuha ni Yang Li ang baso ng alak at ngumiti, okay. Sang-ayon ako, masyadong ang mataas ang share niya, dapat talagang bawasan. Pero si Xiao Jun, kailangan pa ring mag-lay low, at agad. Itinaas ni Ms. Juan ang kanyang baso, sige, alam ko na. Kinabukasan, sa Jiafu Restaurant, muling dumating si Yang Chen. Agad siyang dumiretso sa kusina kung saan naroon si Manager Yang Li. Salubong agad ni Manager Yang Li, Manager Yang, ginawa na namin ang sinabi mo. Nagpadala ulit si Chen ng grouper at Boston Lobster ngayong araw. Nilapitan ni Yang Chen ang mga isdang iodine liver ni Chen. Napaisip siya, anong ibig sabihin nito ni Li Baoqing? Talagang pinapalampas niya ito. Biglang tumunog ang kanyang cellphone sa bulsa. Pagtingin niya, may natanggap siyang mensahe, lahat ng shareholders ay inaanyayahang dumalo sa shareholders meeting mamayang hapon sa headquarters conference room. Napabulong si Yang Chen, isang shareholders meeting. Anong ibig sabihin nito? Makalipas ang ilang oras, dumating na si Yang Chen sa Baoqing Restaurant kung saan gaganapin ang pulong. Sa conference room, habang nakaupo ang lahat, tumayo si Yang Li at nagsalita. Mga kapwa shareholders, maganda ang takbo ng ating restaurant. Pero kung gusto nating dalhin ito sa mas mataas na level, kailangan natin ng kapital. Maraming investors ang gustong pumasok, at gaya ng nakasanayan, ibig sabihin nito ay bawas equity. Pero ang equity naming mag-asawa, alam ninyong lahat, ay hindi pwedeng galawin. Nagsalita si Ms. Juan, tama si Baoqing. Kung gagalawin ang share namin, mahirap naming mapanatili ang kontrol ng kumpanya. Biglang nagtanong ang isang shareholder, hindi pwedeng galawin. Pero kami, pwede. Hindi ba parang inaapi nyo naman kami niyan? Sumabat pa ang isa, tama. Para nyo kaming niloloko niyan. Pinakalma sila ni Yang Li, mga kaibigan, kalma lang tayo. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Lahat ng ito ay para sa ikabubuti ng kumpanya. Lumapit siya sa kanyang asawa at dagdag pa, kami rin ng asawa ko ay maglalagay ng symbolic investment. Sabi naman ni Ms. Juan, tungkol sa halaga nun, depende pa. Tanong ng isa pang shareholder, symbolic. Parang niloloko nyo lang kami. Doon na nagsalita si Yang Chen, Manager Li, kung mababawasan ang equity ko, mawawala na rin ang boses ko sa kumpanya, hindi ba? Ngumiti si Yang Li, paano naman mangyayari yun, Brother Yang? Sabi ni Ms. Juan na may halong tawa, Brother Yang, pansamantala lang to. Kailangan pa rin namin ng suporta mo sa hinaharap. Pero seryoso si Yang Chen, ang pagkakaiba ng walang espada sa kamay at may hawak ka pero hindi mo ginagamit, ay napakalaki. Napakunot noo si Yang Li, Mr. Yang, anong ibig mong sabihin? Pinag-cruise ni Yang Chen ang kanyang mga braso at matatag na sinabi, hindi ako sang-ayon. Kung babawasan ang equity ko, dapat pati kayo, parehas ang bawas. Kung hindi, walang bawasan sa kahit kanino. Sa mga sinabi niya, napuno ng galit si Yang Li.
Halos mura na ang sumunod pero napigilan niya. Sabi ni Ms. Juan, Mr. Yang, ikaw ang second largest shareholder lang, may 32% ka lang. Kami ng asawa ko ang nagtayo ng kumpanyang to. Kailangan naming mapanatili ang 51% para sa kontrol. Bibigyan ka naman namin ng cash compensation. Napailing si Yang Chen, compensation. Anong halaga niyan ngayon? Kapag naging public tayo, makakakuha ako ng 10 beses niyan. Bakit ko papayagan to? Hindi na nakatiis si Yang Li, tumayo siya at malakas na hinampas ang mesa, 32% lang ang hawak mo. Ang natitirang 68%, hawak ng ibang shareholders. Basta sang-ayon sila, wala ka nang magagawa. Tahimik lang si Yang Chen, uminom ng tubig, kahit anong sabihin ninyo, hindi pa rin ako sang-ayon. Tinataas na ni Yang Li ang kamay, sige. Magbobotohan na lang tayo. Lahat ng shareholders na sang-ayon sa mungkahi ko, taas kamay. Isa-isa silang nagsitaas ng kamay, maliban kay Yang Chen. Ngumiti si Yang Li, 68% ng equity ang sang-ayon. Lagpas na ito sa 2/3. Sabay tawa at sarkastikong sabi kay Yang Chen, Mr. Yang, mukhang pasado na ang proposal. Masaya ring pumalakpak si Ms. Juan, ayos. Aksidente man o hindi, sakto ang timing. Sa Biyernes ng gabi, ika-20 anibersaryo ng ating restaurant. Doon na rin natin kausapin ang investment group. Kayo, mga shareholders, dapat nandoon, ha? Sagot ng iba, walang problema, mapunta kami. Siguradong anden kami. Tahimik si Yang Chen habang umiinom ng tubig, pinipigilan ang galit. Humarap sa kanya si Yang Li at nagtanong, Mr. Yang, ano po masasabi mo? Ngumiti si Yang Chen, shareholder ako, syempre pupunta ako. At kapag dumating ang araw na yun, magdadala ako ng isang engranding regalo. Natawa na lang si Yang Li at sinabi, ayos yun Mr. Yang. Habang si Ms. Juan naman ay pilit pinipigilan ang kanyang tawa. Sa isipan niya, hindi ko inakala na ganito kadaling mapababa ang shares ni Yang Chen. Habang papaalis na si Yang Chen, pinagmamasdan lang nila ito, habang patuloy pa rin ang iniisip ni Ms. Juan, panalo ito. Dahil hinamon mo ako, tingnan natin ngayon kung sino talaga ang tunay na boss. Makalipas ang ilang araw, dumating na rin ang araw ng ika-20 anibersaryo ng Baoqing Restaurant. Alas 7 ng gabi nang dumating si Yang Chen upang dumalo. Habang sumasakay siya sa elevator, bigla siyang nakasalubong ni Xiao Jun. Nagulat si Xiao Jun at agad siyang tinanong, ha? Hindi ba ikaw yung ride-hailing driver? Anong ginagawa mo rito ng ganitong oras? Lumapit si Yang Chen sa gilid ng elevator upang pindutin ang floor na pupuntahan niya. Saka humarap kay Xiao Jun at sinabing, may celebration daw dito, di ba? Sumama lang ako sa isang kaibigan para silipin. Nakangiting tinanong siya ni Xiao Jun, 20th anniversary event to? Kung inimbitahan ang kaibigan mo, impressive yun. Ano bang trabaho niya? Nakangiti ring sinagot ni Yang Chen, investor siya. Sabi niya, nag-invest siya sa grupo ninyo. Pagdating nila sa auditorium, habang naglalakad, tiningnan ni Xiao Jun ang paligid at tinanong si Yang Chen, bro, sino dyan ang kaibigan mo? Ipakilala mo naman ako. Itinuro ni Yang Chen sina manager Yang Li at ang grupo nito. Sila lahat ang mga partners ko. Napatawa ng malakas si Xiao Jun. Bro, tama na nga yung biro mo. Ate at bayaw ko yan. Paano ka naging kaibigan nila? Ngumiti lang si Yang Chen at sinabing, kung ayaw mong maniwala, wala akong magagawa. Lumakad palayo si Xiao Jun, umiiling habang iniisip, magpanggap ka pa. Kahit maliit na ride-hailing driver, gusto pang makakilala ng big time. Pagkakuha ng baso ng alak, naiinis niyang sinabi sa sarili, pati ganito, ride-hailing driver na nga lang, gusto pang makisawsaw. Sabay lapit siya sa kanyang ate at bayaw at binati sila, congratulations sa inyo, ate at kuya. Lumapit si Ms. Juan at bamulong kay Xiao Jun, may nakuha ng bagong investor ang kuya mo para sayo.
Pinahina na rin natin ang posisyon ng second largest shareholder. Dapat maglaylo ka na ngayon at huwag ka nang gumawa ng gulo. Natawa si Xiao Jun at sumang-ayon, kuha ko na. Salamat, ate, kuya. Seryosong sinabi ni Yang Li, tama na yan. Basta huwag kang gagawa ng kahit anong iskandalo habang hindi pa tayo officially public. Huwag kang mag-alala, kuya. Alam ko ang ginagawa ko, sagot ni Xiao Jun. Tumingin siya sa direksyon ni Yang Chen at sinabing, by the way, may nakasalubong akong ride-hailing driver na nagyabang na partners daw kayo. Nakakatawa talaga. Nagtinginan ang tatlo at tinanong kung sino ang tinutukoy. Sabi ni Xiao Jun, ayan siya yung nakaupo doon. Nagulat si Yang Li, siya. Isa siya sa mga second shareholders natin. Nang marinig ito, muntik nang mabitawan ni Xiao Jun ang hawak niyang baso. Ha! Second shareholder siya. Patay ako. Naku, lagot ako. Napansin ni MS Juan ang reaksyon ng kapatid kaya tinanong siya, bakit? Kinabahan si Xiao Jun at sagot niya, binantahan ko siya ng grouper at Boston Lobster. Parehong nabigla sina Yang Li at MS Juan sa narinig at halos mapamura. Galit na sinabi ni Yang Li, Xiao Jun, puntahan mo siya. Sabihin mong gusto naming mag-usap sa lounge. Dalhin mo siya roon. Okay, sagot ni Xiao Jun sabay lakad palapit kay Yang Chen na abala sa cellphone. Paglapit niya, galit na tanong niya, ikaw, anong balak mo? Nagkunwari kang ride-hailing driver para lang lokohin ako at bentahan ka ng isda. Ginagago mo ba talaga ako? Kalma lang si Yang Chen at sagot niya, totoo naman na ride-hailing driver ako, at oo, sinadya ko talaga para mabantahan mo ako. Kundi, paano ako makakakuha ng ebidensya? Pinagpawisan si Xiao Jun, bakit mo ginawa to? Sabay sabi niya, gusto kang makausap ng ate ko at bayaw ko. Nasa lounge sila. Tumigil saglit si Yang Chen at nag-isip, tingnan natin kung anong kalokohan ang pinaplano nila ngayon. Tumayo siya at sumagot, sige, sasama ako. Agad siyang pinangunahan ni Xiao Jun upang dalhin kung nasaan ang kanyang kapatid. Pagdating nila sa VIP lounge, nadatnan nila sina Yang Li at MS Juan na nakaupo na. Pagkaupo ni Yang Chen sa sofa, diretsyong tanong ni Yang Li, Mr. Yang, tayo lang ang andito. Sabihin mo na agad, anong gusto mo? Seryoso ang tugon ni Yang Chen, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ay benta mo sakin ang shares ng asawa mo sa kalahating presyo. Kung hindi, ipapakulong ko si Xiao Jun. Nagulat si Xiao Jun sa narinig at halos matamba sa sobrang gulat. Napuno na si Yang Li at galit na galit siyang sumigaw kay Yang Chen. Ang lakas ng loob mong pagbantaan ako. Alam mo ba kung paano ako yumaman, ha? Ako si Li Baoqing. Pero kalmado lang si Yang Chen, uminom pa ito ng tubig at malamig na tumugon. Oo, alam ko. Sa mga kadudad-ang transaksyon, rambol sa kalsada, at pangungutong. Anong gusto mong ipagmalaki roon? Bigla namang may kumatok sa pinto. Boss, nandito na po lahat ng investment representatives, sabi ng tauhan ni Yang Li. Tumayo agad si Yang Li at ang mag-asawa, habang nanatiling kalmado si Yang Chen sa kanyang upuan. Tinuro siya ni Yang Li at mariing inutusan. Kunin ang cellphone niya. Bantayan niyong mabuti. Huwag niyong hayaang makalabas yan. Agad namang sumunod si Xiao Jun. Tinawag niya ang mga tauhan at inutos. Alagaan niyo yang gagong yan. Nilapitan agad ng mga lalaki si Yang Chen at mahigpit na hinawakan ang kanyang mga kamay. Hindi na siya makakilos. Bago pa tuluyang makaalis si Yang Li, tumingin siya kay Yang Chen at mayabang na sinabi. Akala mo talaga matatalo mo ako. Bago ka pa lang sa larangan na to. Huwag kang kikilos. Pagkatapos ng selebrasyon, babalikan kita para sa isang seryosong usapan. Pero sa isip ni Yang Chen, hindi siya natakot. Hintayin mo lang makilala mo ang mga investors. Lahat sila, mga tao ko. Pagkalabas ng mag-asawa, agad silang humarap sa mga investors. Pasensya na po sa paghihintay. Sabi ni Yang Li, ngunit agad na nagsalita si Zhu Yinong. Nasaan ang second shareholder ng kumpanya?
Siya ang nag-imbita sa amin dito. Nataranta siyang Lee, pinagpawisan siya at agad nagtanong. Ms. Zhu, kilala niyo po ang second shareholder namin. Ngumiti si Zhu Yinong at sagot niya. Siyempre, sa kanya ako nagtitiwala kaya ako nagdesisyong mag-invest sa Baoqing Restaurant. Pumangatlo si Huang Wenkang, head ng asset management ng Peninsula Group. Ako rin. Si Ginoong Yang lang ang dahilan kung bakit ko naisip ang mag-invest. Sumang-ayon din sina Liang Xiaoyun at Zhang Wu. Lalong nanginag sa takot ang mag-asawang Yang Li at Ms. Huan. Alam nilang patay na sila. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Attorney Zhang. Nagulat si Yang Li at agad nagtanong. Lawyer Zhang, bakit ka narito? Diretsong sagot ni Attorney Zhang. Inimbitahan ako ni Ginoong Yang. Nasaan siya? Bakit hindi ko siya makita? Lalong lumala ang kaba ng mag-asawa. Matalim ang tono ni Attorney Zhang. Huwag niyong sabihin, ikinulong niyo siya. Napasabi si Yang Li. Hehe, napakagaling mong magbiro, Attorney. Ngunit si Ms. Huan, hindi na kinaya ang tensyon at agad siyang tumakbo papunta sa VIP room. Pagbukas niya ng pinto, agad niyang pinalayas ang mga tauhan. Lumabas kayong lahat, agad naman nagsitakbuhan ang mga lalaki. Ngumiti si Yang Chen at mapang-asar na tinanong si Ms. Huan. Oy, ang bilis mo ah. Nakita mo na ba ang mga investors? Hindi na nagpaligoy-ligoy si Ms. Huan. Ginoong Yang, napag-isipan ko na. Mas mabuting pagbigyan ko ang gusto mo. Fair na, mag-usap tayo sa mas tahimik na lugar. Pero inilayo ni Yang Chen ang kamay niya, seryosong tumingin. Akala mo ba maniniwala pa ako sa'yo? Pwede mo akong patayin kung sumama ako sa'yo. Lumapit si Ms. Huan at mahigpit na hinawakan ang braso niya. Mr. Yang, bakit kailangan pang humantong sa ganito? Huwag mo nang isumbong ang kapatid ko, siya lang ang meron ako. Pero hindi naawa si Yang Chen. Alam mo bang krimen ang ginawa niyong pagkulong sa akin? Samantala, sa labas ng VIP room, galit na lumapit si Qiu Yuhong kay Yang Li. Nasaan si Ginoong Yang? Bakit hindi na namin siya mock-contact? Anong ginawa niyo sa kanya? Sumingit si Attorney Zhang at nilabas ang mga dokumento. Kapag sinaktan niyo si Mr. Yang, isasampa ko ang kaso at pababagsakin ko ang buong Baoqing Restaurant. At tungkol sa pagbebenta ni Xiaojun ng isdang hindi sa kanya, isinasampa ko na rin yan. Dahil dito, hindi na napigilan ni Qiu Yuhong ang galit. Hinawakan niya sa kwelyo si Yang Li. Makinig ka sa akin. Kapag may nangyari kay Ginoong Yang, kahit isang hibla ng buhok niya, hindi kayo magkakaroon ng kapayapaan kahit kailan. Mabilis siyang nagutos. Dalhin niyo na kami sa kanya, ngayon din. Sumingit si Zhu Yinong. Mr. Li, malapit sa akin si Mr. Yang. Kapag sinaktan niyo siya, isusugal ng pamilya Zhu ang lahat para pabagsakin ang Baoqing Group. Nanlungo si Yang Li. Alam niyang mali ang taong binangga nila. Wala na siyang nagawa kundi sundin ang utos at binuksan ang VIP room. Pagkapasok pa lang, agad lumapit si Qiu Yuhong. Ginoong Yang, ayos ka lang ba? May nangyari ba sa'yo? Nilabas ni Attorney Zhang ang kanyang kamera. Tabi kayo lahat. Kukuha ako ng ebidensya. Kasunod nito, dadalhin natin si Mr. Yang sa ospital para sa eksaminasyon. Nabigla si Yang Li. Attorney Zhang, hindi ba sobra na yan? Medical exam pa talaga. Diretsyong sagot ng abogado. Napakakinakailangan. Ang pagkakakulong ni Mr. Yang ay maaaring parusahan ng 3 hanggang 10 taon sa kulungan. Mr. Li, maghanap ka na ng abogado mo ngayon. Sana lang mahusay siya para mapagaan ang sintensya mo.